Nagising ako dahil sa ingay na likha ng ambulansya. Ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay. Anong oras na ba? Lintik naman oh. Aking kinuha ang cellphone sa katabing lamesa at tinignan ko ang oras dito. 3:00 pala na madaling araw, ang ingay na. Ano ba naman yan? Angal ko dahil sa inis. Muli kong sinubukang bumalik sa pagkakatulog, ngunit hindi ko magawa. Kaya kinuha ko na lamang ang cellphone at naglaro. Ilang minuto ang nakalipas at hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang tumama sa aking mata ang sinag ng araw na nagmumula sa butas na bubong. Nabot ko ang aking cellphone at nagulat ako sa oras. 7:19 na minuto na ng umaga. Nagmamadali akong bumangon at nagtungo na agad sa banyo upang maligo. Nang makapasok na ako ay agad akong naligo. Hindi ko na alintana ang lamig ng tubig sa bawat dampi nito sa aking balat. Panigurado magagalit na naman ang aking guro. Ipapahiya na naman ako nito sa harap na iba ko pang kaklase. Kundi lang sana ako nagising dahil sa ingay ng ambulansya kaninang 3:00. Hindi sana ako tatanghalian sa paggising. Nang matapos ako sa aking pagligo, pinunasan ko ang aking katawan at nagbihis. Dali-dali kong kinuha ang bag at nagmamadaling lumabas sa bahay. Hindi na ako nag-almusal dahil lalo lamang akong mahuli sa aming klase. At kung mamalasin naman, baka hindi na ako papasukin ng guard sa aking paaralan na pinapasukan. Mabilis kong tinahak ang eskinita patungo sa kanto na sakayan ng pampasaherong jeep. Ilang minuto din ako nagantay at tanaw ko na may isang papalapit na pampasaherong jeep. Pinara ko ito at tuminto sa aking tapat. Sakto, walang pasaherong nakaupo sa tabi ng driver seat. Kaya dito na lamang ako umupo at nagpatuloy na si Manong driver sa pagmamaneho. Ako nga pala si Lazaro, grade 11 student. Nag-aaral sa isang pampublikong paaralan dito sa Nueva Ecija. 17 taong gulang na ako. Bata pa lamang ay naulilan ako sa aking mga magulang dahil sa isang aksidenteng nangyari sa aming tahanan sa Bulacan. Magkasamang natupok ng apoy ang aking mga magulang. Nag-iisang anak lamang ako. Kinupkup ako ng aking tito at dinala dito sa Nueva Ecija. Kalaunan ay nag-ibang bansa ang tito ko at doon nagtrabaho. Tapos nun, wala na akong kontak sa kanya. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay sa sira-sirang tahanan. Working student ako. Tuwing walang pasok ay nagtatrabaho ko sa isang gasolinahan na medyo may kalayuan sa aking tinitirhan. Habang nagmumuni-muni ako sa bintana ng jeep, ay napansin ko na malapit na ako sa aking paaralan. Boss, para! Saad ko. Agad namang huminto ang jeep. Saka ako bumaba. Medyo mahaba-haba din ang aking lalakarin bago tuluyang makadating sa gate ng paaralan. Kaya binilisan ko ang paghakbang. Nang malapit na ako ay natanaw ko na ang gate. Napakaswerte ko dahil nakabukas ito at walang guard na nakabantay. Kaya tumakbo ako patungo dito. Matagumpay akong nakapasok sa gate at nagpatuloy na ako sa pagtungo sa aming silid-aralan. Nang makadating ako ay bumungad sa akin ang galit na aming guro. Wow, anong oras na? At bakit ngayon ka lang dumating? Galit na saad nito. Ma'am, medyo na-late po ako ng gising. Saka ma'am, medyo maaga naman po sana ako. Ngunit tinulungan ko lang ang kapwa ko mag-aaral. Pagpapaliwanag ko. Wala akong pake! Sigaw nito. Tinatanong kung bakit, tapos wala daw pake. Bulong ko. Ma'am, sabi po ni Lazaro, tinatanong niyo daw po tapos wala daw po kayong pake. Saad ng kaklase ko na mabilis kong kinainis.
Sinipa ko ang armchair nito, saka ako tumingin na matalim. Hayop kang bata ka! Go to the guidance office! Galit na sigaw nito. Dinig ko ang mahinang tawanan ng kaklase kong bida-bida at iba pa nitong kaibigan. Kasabay kong nagtungo ang aming guro sa guidance office habang wala itong tigil sa pagbubunganga. Nang makadating kami ay mas malakas na sermon ang nadidinig ko galing sa kanya. Pinili ko na lamang kumalma habang wala itong tigil. Halos 7 minuto na itong nagsisermon. Di ba nangangawit bunganga nito? Tanong ko sa aking sarili. Natigilan lamang ito nang may ilang estudyante ang nagtatakbuhan patungo sa kabilang klinik. Agad na tumayo ang aking guro upang makiusyoso sa nangyayari. Pagkatapos nito ay muli itong nagbunganga sa mismong labas pa ng room habang sumisigaw. Ilang minuto din ang dumaan pero patuloy pa din ito. Habang nagsisermon ito ay tanaw ko ang mga estudyante na kanina'y tumatakbo patungong klinik. Duguan ang mga ito at tila ba may pilas ang mga leeg at braso. Nagulat na lamang ako nang may isang sumanggab sa likuran ng aking guro at winakwak ang batok nito. Napakalakas ng sigaw ni ma'am dahil sa sakit na gawa ng tila ba halimaw ng estudyante. Hindi ako nakakilos dahil sa mga nangyayari. Ilang segundo lang ay tila ba naging marahas ang aking guro katulad ng isang hayop na sabik sa karne. Nakabakat ang ugat nitong galit na galit. Muling sumigaw si ma'am at mabilis na nagtungo sa aking kinaroroonan. Kasunod nito ang pagsunggab sa akin. Lumayo ka sa akin! Saad ko kasabay ang pagsuntok ko dito. Agad itong tumilapon na halos isang diba at nagmamadali akong pumangon kasunod ang pagtakbo ko palabas ng guidance office. Sa aking pagtakbo ay tila ba bumagal ang mga eksena. Tanaw ko ang mga estudyante na kapwa nagsisigawan at nagtatakbuhan. Ang iba ay winawakwak ang mga katawan na tila ba'y sabik sa karne. Nagkalat ang mga dugo at lalo pang dumadami ang mga estudyante na tila ba halimaw. Hindi ko na lamang pinansin ang mga ito. Meron din akong mga nakakasalubong na halimaw, ngunit binabangga ko na lang ito. Mabilis akong umakyat ng second floor at tinungo ang room namin. Nakita ko ang mga kaklase ko sa loob ng room na nag-iiyakan. Pumunta ako sa pinto, ngunit nakalak ito. Buksan niyo itong pinto! Sigaw ko. Wag niyong bubuksan! Saad ni Jeric. Baka infected na siya. Wag niyong buksan! Muling usal nito. Hindi ako infected! Sigaw ko. At napansin ko na may 3 infected ang patungo sa kinaroroonan ko. Umiwas ako sa tangkang pagsunggab ng isa. Saka ko tinulak ang 2 na dahilan upang mahulog ito sa ground floor. Nakita ko naman ang isa kong kaklase na binuksan ng pinto dahilan upang makapasok ako. Agad na sinapak ni Jeric si Jonathan dahil binuksan nito ang pinto. Na makapasok na ako ay agad ko itong sinara. Tanga ka ba? Sigaw ni Jeric. Bakit mo pinapasok yung demonyo na yan? Dagdag nito. Tigilan mo siya. Hayop ka. Saad ko. Hindi ako infected at wag mo siyang idamay. Dagdag ko. At bakit hindi? Ikaw ang magiging dahilan kung bakit lahat tayo mamamatay sa loob ng room na to. Sigaw ni Jeric. Kung tanga ka, mamamatay ka. At kung tanga ka, wala akong magagawa doon. Saad ko, dahilan upang itulak ako nito. Gaganti na sana ako, ngunit pinigilan ako ng 5 kong kaklase. Pansin ko naman ang paglayo na iba ko pang kaklase na tila ba nandidiri. Nang kumalma na ang sitwasyon, ay umupo ako sa aking upuan katabi ni Jonathan.
Dinig ko ang sigawan sa buong paaralan. Dati, sa pelikula ko lamang ito napapanood. Ngunit ngayon ay nasasaksihan na mismo ng aking mga mata.